na po natin kanina. Since nung isang araw ay nagkipag-coordinate tayo sa kanila at kahapon ganun din, kinausap nating personal ang ating mga local executives, lalo na mga gobernador, kasama din ng mga regional director ng DLG, provincial director at lahat ng MLGOs, kasama na rin yung kapulisan natin. At katatawag lang po natin sa ating mga gobernador, lalo na sa Aurora, sa Isabela, sa Cagayan at sa Quirino. Si Governor Antonio na lang, hindi pa ako makapasok sa kanya ng rekomendasyon na kahapon nag-instruct na po tayo ng preemptive evacuation, pero sa ngayon dapat ma-assess na kagad nila at rin-recommenda natin ang forced evacuation, lalo na gabi ngayon at they know the situation on the ground. Naibigay na po sa kanila ang checklist ng listo last February pa po. Ito'y guide ng lahat ng local executives, lahat ng municipal local government officer ng DILG, at naibigay na rin sa kanila yung geohazard map ng NGB. Kasama na rin po dyan ang mapa ng Pag-asa. At nag-expect tayong at gine-verify natin at na-validated naman natin sa baba na ginagawa naman ng mga tauhan natin na dapat gawin sa baba. Maraming salamat, sir. Sa punto pong ito, tayo po'y mananawagan sa ating mga kababayan na kung saan nabanggit natin ng mga lalawigan. Hindi lang po dun sa mga lalawigan na nabanggit natin, kundi sa mga lugar na rin po na kung saan may mga pag-uulan na po ngayon, at kung tayo po'y nandun sa mga lugar na kung saan traditionally or historically tayo ay binabaha, nagkakaroon ng flash floods, at sa ating mga kapaligiran may mga landslides, kung pwede po ilagay na po yung mga sarili natin sa mga lugar na hindi peligro. May oras po tayo. Ang isang rason po na binibigay na po natin itong mga abiso na to, dahil gaya ng nasabi natin kanina, pati na rin po yung forecast ng Pag-asa, umpisa po to ng mga pag-ulan, at umpisa na rin po to ng pagpasok ng mga malakas na hangin. So, ang ating pong pakiusap, sundin po yung mga abiso ng ating mga lokal na mga pamahalaan. So sa punto pong yan, kung meron pong katanungan ng ating mga kasamahan, nandito po kami ni Secretary Sarmiento, natugunan kung meron lang pong clarification. At saka may dagdag ko lang po pala, may mga, sabi ko nga kanina, may mga kalye na po na pinag-aaralan ngayon at hinihintay lang po natin yung rekomendasyon ng mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na posibleng ating i-announce mamaya ang pagsasara ng mga kalyeng ito. So, again, with your indulgence, konting panahon lang po, at atin na nandito naman po kayo, ating mga kasamahan sa media, at atin pong ibigay ang abiso kagad para hindi na maabala yung mga may planong bumiyahe. So, kung meron po tayong mga katanungan. Sir, gaano po ka-critical yung magdamag? Yung magdamag, gaano ka-critical? At ang sa tingin po natin, medyo critical, no? Dahil nga sa lumalakas na ang hangin, ang sabi nga, lalong lalakas yung hangin bago tumama yung mata ng bagyo. Ang sa estimate nga ng Pag-asa, sa bagal ng takbo niya, which is 10 kilometro bawat oras, at ang layo niya pa ngayon ng mga 230 kilometro. So tinitingnan po natin na meron pa po tayong mga 20 oras bago tatama yung mata. Ngunit, ang ulit-ulit po natin sinasabi, hindi lang po yung pagtama ng mata ang ating inaabangan. Dahil sa mga oras na to, yung mahigit na 200 kilometro, o actually mga 300 kilometro, dahil yung diameter ngayon is 650 kilometers. So ang radius nito na 325 kilometers, pasok na. Ibig sabihin, nakapasok na po si Lando. So, ang criticality nito ngayong gabi na to, dahil nga gabi, ang sabi ng Pag-asa, may posibilidad ng storm surge, lalo na po doon sa mga lugar ng Aurora. Kaya iyon ang critical na portion. Plus, yung mga flood-prone areas and yung ating yung mga lugar na may landslide-prone areas. Sir, sa DCWD po, sir, may inaasahan po na magtatagal yung pag-ulan, dahil nga po sa magbagal yung pagkilos ng bagyo. Meron po bang direktiba yung monitoring po sa mga dam, lalo na sa pagpapakawalan ng tubig? Tuloy-tuloy po. Magmula pa ng isang araw, may koordinasyon na po tayong ginagawa niyan sa dam management.
Actually, yung pag-release ng tubig kanina umaga sa Maga, coordinated po yan mula kagabi. At tuloy-tuloy, in fact, ang huli ngayon, yung San Roque Dam, tuloy-tuloy yung ating koordinasyon. At isabi naman natin mula pa kahapon, na kasama po sa monitoring yung mga dam at hindi po tayo basta-basta magpapakawala ng tubig sa mga dam. In fact, ang advice natin sa mga dams na medyo mataas na, ang adviso nga mula pa kahapon, magpakawala bago pa magdating para hindi sasabay sa ulan yung pag-release ng dam. Ganun po ang ginawa sa Maga. Yung ibang mga dam po natin nangangailangan pa ng tubig. Lalo na yung Pagtabangan, Angat. So, harinawa, pupunuin ni Lando yung mga pangangailangan natin ng tubig sa mga dam na ito. Sir, may incident of landslide, flooding, or surges? May mga na-report na po sa atin, but very minor. Kaya nga po, isa pa rin po yan sa mga naging input sa atin na kung meron ng mga very minor landslide, those are also already indicators that hindi na natin hihintayin yung major landslides. Kaya kasama po yan sa mga nag-udyok sa atin na ibigay po yung malakas na suwestyon na to o direktiba sa ating mga probinsya na kung saan nakikita natin na may probability. Any reported casualties yet po? Wala po. Like injured? Wala po. Ilang municipalities na sir yung nag-evacuate preemptively? Ang so far ang reported sa atin na mga conduct ng evacuation, we have already sabihin data natin dito. Ito, meron na po tayong siyam na po isang pamilya hanggang sa kanina na conduct ng preemptive evacuation. 88 na nito mula sa munisipalidad ng Benito Soliven, Dinapige, Makunapon, Palanan, at 10 pamilya naman mula sa Aurora, ngunit sa mga bayan ng Dipakulaw at Baler. Ngunit yan, report kanina, magbabago yan dahil wala naman tayong duda na makikipagtulungan sa atin. Base dito sa direktiba na binigay na we are suggesting na forced evacuation na yung figures po na yan magbabago ngayong gabi. Sir, I wanted to ask the Senator, are our evacuation centers sufficient for the number of people who will be affected? Are they prepared? Is there enough room? Kasama natin DSWD dyan sa preparasyon na yan. At nagkaroon na po ng koordinasyon ng DSWD sa pag-stock po ng pagkain kasama doon sa mga evacuation center na identify at most likely yung instruction po natin sa mga local city executive i-consider na lahat ng what if para ipati yung pagkain, pagposisyon at malamang sasabihin natin what if masara yung buong dalawang section walang madaanan, so kailangan kasama na po sa instruction na binigay natin. Kanina naman sabi nila medyo makakahanda-handa sila kasama sa evacuation center. At may plotting po tayo, nakikita natin kung gaano kahanda yung ating mga local chief executive at base sa report din binibigay ng mga tao natin. Handang-handa naman po sila. So, and one more question, sir. How prepared were we for Typhoon Lando, our search and rescue, our provincial disaster risk reduction and management? We are prepared. In fact, if you have been around for the past 48 hours, you have seen the preparations that have been I mean, in undertaken. terms of training? Yeah, not only in the context here of national, but as well as in the local and regional. In fact, what NDRRMC is doing now is just counter-checking or validating the implementation of their preparedness. Yan po ay tinututukan ng ating preparedness cluster at hindi lang po ito yung wardi-wardi na preparasyon. Meron po mga templates yan, merong listo ang ating DILG wherein nandoon yung kanilang minimum requirements, a check-off list of the minimum requirements of what they need to do in a situation whether they are in the red zone, ibig sabihin critical, orange, or yellow. The Secretary is here, SILG, personally looking into the compliance of our local government officials
on that list to project. Sir? At marami na rin pong mga local government units, ipapasalamat din tayo sa kanila, nag-i-invest na talaga sa disaster risk reduction. Kahit nga sa BUV na ginagawa ng DILG, na dati-rati nakatutok lahat sa poverty reduction, marami na rin request na lumalabas ngayon na DRR ng kailangan nila, lahat ng pwedeng mga kagamitan at paghahanda para sa disaster risk reduction ay ibig sabihin ang awareness level ay pataas ng pataas sa pangangailangan na kailangan maprotekta ng bawat komunidad. At nagpapasalamat tayo sa mga local chief executive na may mga initiative na gaya nito. Dapat marami pang ginagawa na activity. Gaya sa province of Isabela, pag may signal na po, may ordinansa na nila, bawal na magbenta ng alcohol. Wala nang dapat nagiinuman dahil historically, marami pong nadidisgrasya dahil lasing, nalunod o anumang sitwasyon dahil sa lasingan. At magandang ginawa nila, sana lahat ng probinsya ay magpasa ng ordinansa na gaya na ginawa ng province of Isabela at nakarehistro lahat ng kanilang mangingisda. At pag may warning pa lang, nag-i-issue na sila ng food pack para hindi na mag-isip lumahon para makain kanilang pamilya. Inuunahan na po nila. We need more of this from the local governments at kailangan tutulungan dito ang local government unit at alam nila yung kondisyon sa baba. At ang national government naman ay handang-handa magipag-partner sa kanila at magbigay ng tulong sa ating mga lokal na pamahalaan.